Nata sa Psalms chapter 2 verse 12 mo focus ako diha sa verse 12 later. For that, mo focus sa verse 12. Kiss the Son lest he be angry and you perish in the way. When his wrath is kindled but a little. Blessed are all those who put their trust in him. O nayo sa kanang verse, one time nahatag na-share na ko na dito sa mga kabanan na sa Musan. Udo galisod kung build up ato kay wala tay mga materials kayo. Pero challenging man because ang statement sa kwan is a command. Siya nga haluki ang anak. O sa unsa nga paagi nga pwede tang mohalok sa anak. O ang warning diha is lest he be angry and you perish in the way. Now, makuha na nato, paano na nato ang iyang pinaka-context. But this morning, let's talk about no kiss. Walay halok. Gabi, pag hisgot mo mo sa Passover sa Israel, sa Passover, ano to ang mensahe karon, pero ready naman ako na, sunod po kami, dali kong change. Anyway, so, paano to ang context sa Psalms chapter 2? In verse 1, and verse 2, why do the nations rage and the people plot in vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying. O, paano na to ang context sa chapter 2 sa Psalms? Muna na ang mga nasod, nagkahiusa, nagtigom, nagplano, o mga dautan nga butang ang mga hari sa yuta, nag-assemble sila, mga rulers, nag-take counsel against the Lord. And try to imagine nga, kung muna lang kasiting nga mga nasod murag mo alt sa batok sa Ginoo, murag na katong sa kang Lucifer. Nakuha ninyo? Sama na sa una, si Lucifer yung gitigom niya mga kuha nga, kaya ito ang ikudita ang Ginoo. In verse 3 and 4, let us break their bands in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heaven shall laugh, the Lord shall hold them in derision. O, sa ilang matalo sila nga, dili na ta mo connect na to sa Ginoo, dili mo separate na ta sa Ginoo. O sa verse 4 matod pa sa salmista, siya nga nagalingkod sa langit mo katawaan sila, and the Lord shall hold them in derision. Ug ang Ginoo, siya nga hatagan sila og kalibo. Nako nato. So, kuan mo ginato no kung buta tong sabton wala mo gipulos ang tao nga mosupak diha sa Ginoo. Bisan unsa kagamhanan sa tao, managing diha sa verse 4, katawan ra gid sila sa Ginoo. Pero taliwala ni ana nga knowledge ang tao magunahon na pagyud og kanang pagrebuild sa Ginoo. Muna nga sa verse 10 sa atong gibasa ginan, therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Busa magmaalamon kamo mga hari, magpatudlo kamo mga maghuhukom sa yuta, alagari ang Dios uban ang kahadlok o and rejoice with them trembling, magakalipay nga anak uban ang pagkuro. So na diha ang instruction or kanang admonition sa Psalms nga dapat kita nga tao dili lang siguro mga hari kinahanglan nga magmaalamon, magpatudlo ug nga magapangalaga diha sa Ginoo. Diha ta sa verse 12 na dayon, kiss the Son. Haluki ang anak. O klaro na to sa Psalms, gi capital letter na daanan is kasabot nga nakapuwent gina kang Ginoong Hesus. Right? Ang punto karon is sa unsa na paagi nga kita ang tao makahimo paghalok kang Ginoong Hesus. Dapat ka kanang na Psalms nasulat na wala pa gali sa Ginoong Hesus, di ba? Wala pa siya gipasulat na sa Ginoo in preparation sa pag-abot sa iyang anak. Kiss the Son lest he be angry and you perish in the way. Sa diha nga iyang igabubo ang iyang o sa diha nga modilaab ang iyang kasuko bulahan katong mga nagabutang sa ilang pagsalig ngadto siya. Let's focus on that verse. Now, sakto na to ang command. Kiss the Son. Sa English, complete sentence na to siya. Although tulo lang siya ka word, ang punto ato nga ang subject niya is
kanang silent ang subject na you kiss the son. Haluki ang anak. So, dili lang to siya pagdasi kundi usa ka sugo. Now, ang halok igsoon dunay upat ka kahulugan sa Bible, dunay upat ka kahulugan ang halok. Right? Kung halukan ka sa agtang, sabi ka sabutan na. Kabalo mo sa nagkalanan ng meaning sa halok. So kung halok sa imong kamot, lahi nagmeaning. Pag halok sa imong agtang, lahi nagmeaning. Pag halok sa imong chick, lahi na siya meaning. Right? Now, una, a kiss of reconciliation. Sa Bible, doon ay halok sa pagpasiguli. Nga muna no, pag magkabingkil ang duha ka tao, magkabingkil ang duha ka tribo, sa diha nga mahusay to sila, hindi kalaman naman sa ato. Pero sa Bible, sa culture sa Bible, ang ilang reconciliation is maghalok. Dili halok sa lips ha. Basta ninyo naman sa lips ang halok din. No. Dili na sa cheek. So there is a kiss of reconciliation. Doon ay halok sa kanang pagpasiguli. Ikaduha, a kiss of alliance and homage. Sa customs, sa Bible times, normal lang ang usa ka kanang sana siya kuan sa hari sana siya. Yang dili lang katabang kundi yang mga ginsakupan ano. Ang mga ginsakupan muhalok na diha sa ilahang mga leader. Nako nato. So, once muhalok ka diha sa mga leader nagpasabot nga nagpailalon ka sa iyang panggamhanan, ni-submit ka diha sa iyang panggamhanan. And that is a kiss of alliance and homage. Na ikatuloy, a kiss of worship. Sa Bible, ang usa ka simbolo sa pagsimba sa Ginoo isa ang paghalok sa mga pagano. Normal sa mga pagano nga mohalok sa ilahang mga Diyos. Nako na to. So sa mga pagano ang usa sa paagi sa ilang pag-express sa ilang worship isang ilang paghalok dito sa ilang Diyos. Ug mao na siya ang pinakakuan diha sa ato ang gibasa sa sa Psalms 2:12, kiss the Son. That is worship the Son. Simbaha ang anak and a kiss of penitent love. So diha pod sa sa Bible ang una sa mga sa relationship dunay halok sa kanang sa mga ginikanan ngadto sa anak ngadto sa ginikanan ngadto sa siblings ug nadiha ang pagpakita sa kanang tiunay nimo nga pagkigugma diha sa usa ka tawo, a kiss of penitent love. So a kiss has diverse meanings diha sa Bible. So ang pinaka-focus nato dito sa kiss of worship. The kiss that worship the Son. Ug ang argument igsoon, kiss the Son lest he be angry. Kay basin unya og siya masuko. Ug nadiya ang warning siya nga haluki ang anak kay basin unya og masuko. Siya and you perish and they mahanaw ka diya sa dalan, and it is an anger that none can match. Nasayta nga kung si Ginoong Hesus may masuko, dili na siya basta-basta igsoon. And in the book of Revelation, sa Revelation, familiar tayo sa Revelation, diba? And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. So diha sa pagsugod na sa tribulation period. Sa diha nga magapadayag na si Ginoong Hesus siya ang mga halin sa yuta, ang mga panggingitan, ang mga tao, mga dato, mga commanders, mga mighty, gali bisan pa mga slaves ug tanan nga mga gawas ng mga tao nagatago ngadto sa mga kuiba o sa mga kabatuhan sa bukid and sit to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Ang atong nabawaan kag Ginoong Hesus nga malumo o nga kanang hilabihan siya ka gentle, ka humble. Pero sa iyang pagpadayag dito sa Revelation siya nga ang mga hari sa yuta, ang mga banggitan ng mga tao montago sa diha nga igapagawas ang iyahang kasuko. So there is a wrath, dunay kapungot sa Ginoo
Nga iyang igapadayag unya umotoy warning dito sa Psalms 12:2. Siya kiss the Son lest he be angry and you perish in the way. In verse 17, for the great day of his wrath has come and who is able to stand. Kaya moabot na, miabot na ang adlaw, ang dako nga adlaw sa iyang kasuko ug kinsa ang makatindog niya na. Ikson, muna no, sa to nga panahon karon katong sagingon sa verse 1, verse 2 nga mga hari, ang mga ko nag-take counsel nga mo supak sa Ginoo, mo rebuildi sa Ginoo. Sa diha nga mo padayag na sa Ginoong Hesus sa iyang kasako. Walay makatindog na o muna nga sa ato usa na siya ka warning nga kinahanglan nato ang pagtahod, ang pagsimba kang Ginoong Hesus. Matod sa New Testament. Naigamay nga story sa New Testament nga mahulagway ang katong sa Psalms 2:12. In Luke 7:36, then one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went to the Pharisee's house and sat down to eat. Okay. We're talking about sa Son, we're talking about sa Jesus Christ, kiss the Son, o usa ka Pariseo, giimbitar si Ginoong Hesus para sa usa ka bangkite, usa ka panihapon, o niadto pod si Ginoong Hesus. Now, dili basta-basta ang usa ka Pariseo, dili ka mamahimong Pariseo kung wala kay kwarta. Number one na nila nga, pag Pariseo ka, kanang sa ilado ka sa mga nga dapit at taas ka o ranggo sa mga nga dapit, mo ni nga tao ang nag-invite kang Ginoong Hesus. So, o sama sa ato ang panahon ka mao gihapon sa panahon sa mga Pariseo. Nga bisan pag nag-ingon ang Bible nga muna kung maghanda ka, kisa to imbitaron nato ang gingon sa Bible. Imbitaron nato tong mga dili maka balo sa ato aron nga natay reward, pero sama ini nga Pariseo bahala pag naa pa na dito sa Bible. Bisan kita sa to ang panahon, di ba? Pag maghanda ta, uy kisa to imbitaron. At least nga giimbitar nila sa Ginoong Hesus. Bahala pag nasayod siya ng iyong sa Bible nga kung maghanda ta, dili ta mo invite ato makabalo sa to. Gani usahay sa to ang panahon kung maghanda ta, si pastor kay mo magampo kay dili ta magsugod pag dili makabot si pastor kay si pastor so sure ng pastor invited. Nanakuan na to. Bisan sa to ang mga Christian, si Ginoong Hesus siya nga, kung mang-imbitar ka, ayaw imbitar to magkabalo siya. Mga wala kay reward, ano? Pero so far, I don't know sa to ang mga Christian, so wala kinato na tama ba? Wala na to na matuman ng sugo ni Ginoong Hesus ba? Sama ta sa mga Pariseo. And then, dahil sa to mga handa, sama sa mga Pariseo, i-filter. Dili bisan kinsay mga imbitaron. Am I right? Itong parinte, itong mga suod ng higala. So, kung dili kayo kasuod, murag, dili ka, right? Tingali, mao gihapon ng Pariseo, ito kami Hesus, o ikatulo, kung maghanda ka, ugas to gyud ka. Kaya kung panalitan ang imong imbitaron si Bigong, ay kung ina nga magluto lang kag pansit o barbecue. Kung maulaw ko siguro ka. So kung dagko nga mga tao ang imong imbitaron, nagpasabot nga dili ko na basta-basta ang imong, right? Tama ba? Now, so, and behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. Kung nahanda na sa maong Pariseo ang iyahang magkiti, ready na ang iyang mga servants mo entertain sa mga bisita, and then na ay gate crusher. Tama ba? Nailangaw, nailiabot nga wala giimbitar. Nagi din na sa una. Dili na nila karon. Tama ba? Tingali niabot na ang mga bisita sa mga Pariseo, katong mga
sa to ang panahon karon di kutsi sa ilaha pero kutsi siyempre kabayo, camel man to mahal sa ilaha kadila. Right? Tingali gisugat na ni sa mao nga mga Pariseo dito gidala dito para hugasan ang tiil para i-interpret gihatod dito sa mga servants. Ug dito sa naka-reserve nga malingkuranan. And then ang iyang servant, sir. Kabalo man katong babae nga ilado sa to ang lungsod. Siya, pag muduol to, buhiing ng iro. Isa, sir. Narito kang Ginoong Hesus. A woman in the city who was a sinner, na to. So, kini nga babae, noon siya sa iya nga trabaho. Right? O pagkaibalo na nga babae nga si Ginoong Hesus na dito sa, invited dito sa Pariseo siya nga, madto ko. Bahala pag walay invitation. Ug dala niya usa ka mahalon nga oil or lana para pahumot. Now it says, nini nga story, makita na to. We're talking about kiss the son. Right? Hello? Ayaw kawala sa ito ang topic exam. Nani nga Pariseo siya ang host sa mao nga party, siya ang host sa mao nga kumbira. Tingali pa ni hapon. Ug naaning gitkaser naning langaw nga nisulod dito sa iyang nga kuan, wa siya kabantay tingali sa likod to niagi, siyempre sa likod. Kaya sa tubangan, dito kalusot sa mga servants. Wala giingon din sa Bible kung kinsa uban nga mga gipang-invite sa mga Pariseo. Pero dili na siya basta dili ka makaingon nga si Jesus lang ang iyang invite. Di ba? So, ikatulo, the Father honors those who seek to worship Jesus Christ. Ang punto na ito yung isang. Nga bisan ba kini nga babae wala gi-invite sa maong mga party. Pero siya mo'y nahatagan og attention sa mga story. Tama ba? Dili siya invited. Gani wala gi-mention kung kinsa to mga na-invite og ang punto na to igsoon mo nani sa ulahi nga mga adlaw. Mato pa ni Ginoong Hesus. Sa ulahi nga mga adlaw daghang nag-una nga maulahi, daghang mga inilang nga mawala ra. Kini nga babae known siya sa iya nga buhat nga dili maayo pero gi-honor siya diha sa pulong sa Ginoo. Nga naman tungod sa iyang gibuhat ngadto kag Ginoong Hesus. Now, and this woman stood at his feet behind him weeping, and she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head, and she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Naa dito ang atong gingon sa Psalms 2:12, kiss the Son. Kay kini nga babae, insya nga dito nagatindog siya sa likod ni Ginoong Hesus, nagahilak o gisugod niya paghugasan niya ang tiil ni Ginoong Hesus sa iyang mga luha. Try to imagine mo sa kadaghang luha ang pwedeng muhugas sa tiil. Imagine niyo. So grabe ang iyang hilak nga ang iyang luha kayang muhugas sa tiil. Right? O sa tungod kay wala siguro trapo dito sa duol, o wala po servant nga ni duol, so ang iya na lang gigamit pagtrapo sa tiil because ang natimanan na to. Ang Israel ana nga time dili pa concrete ang ilahang mga dalan. Wala pa concrete sa mga. Dili pa pud asfalto. Abog pa na siya. O sa tibok adlaw nga maglakaw-lakaw ka, nagpasabot ang imong tiil na puno na sa abog. O kanang abog sa imong tiil nga masagulan og luha, lapok na siya, di ba? Ug tungod kay walay trapo nga makita ang babae siya nga ang iha nga buhok mo iya nga gitrapo and wipe them with the hair of her head, and she kissed his feet. O gani wala gibaliwala niya ang abog, ang lapok na naa sa tiil ni Ginoong Hesus. Ug nihalok siya dili sa pisngi ni Ginoong Hesus, kundi dito siya nga tiil o gipahiran niya sa mga humot nga lana. Kiss the Son, lest he be angry
and you perish on the way. Now, punto na to, exam. If kissing is a form of worship, worship is a choice. Ako na to. Kini nga babae, dili siya invited, pero decided siya nga muadto kang Ginoong Hesus. Ug dili na siya sayon igsoon, dili na siya basta-basta, musaka ka sa usa ka dakong balay, nga wala kay kinahanglan nag guts. Diba? Kinahanglan nga isog ka para mabuhat ka na, pero ang naa sa una-una sa babae siya nga mao ni ang ako ang chance nga ako igapakita akong worship kang Jesus Christ. So dili tanang higayon nga mali ang gate crosser, di ba? Kung mo gate cross na magaling ka nga para kang Ginoong Hesus, okay na siya. Kasi mga Christians gate crosser man ta, di ba? Basic kayong tao na mag-share sa pulong sa Ginoo, mag-isamok-samok din mo. Mo gate cross ka sa ano? And worship is a choice. Imuhang desisyon nga imuhang simbahon si Ginoong Hesus. Amen ba? Imong desisyon nga moanay karon. Bahala pag nakatrabaho dito sa inyong balay. Am I right? Imong desisyon nga moanay bahala pa o muna na bisita nga naghulat dito. Simba sa ko, hulat ka diha, hindi ko magsimba, gustorya na. Pwede ba na? Pwede na. It's a decision. Again, there are those who invited Jesus without worshiping Him. Kung i-compare na to, ang Pariseo o kining a woman. Ang Pariseo mo nag-invite kang Ginoong Hesus, pero wala siya naka-offer of worship. Ug mao ni ang warning na to ng mga Christians. Hello? Kay basin sama sa mga Pariseo, ato ang giimbitar si Ginoong Hesus diha sa atong kasing-kasing, pero nabisita sa nagkalanlain nga butang nga wala na tayo naka-worship sa iya. Right? Busy ang Pariseo pag-atiman sa iya mga bisita, busy siya sa pag-arrange sa ilang pagkaon. Ug naara si Ginoong Hesus dito, naaman tuod sa iyang balay pero wala niya giatiman. Right? Ug mo na siya ang warning sa ato mga Christians. Ibisan tuod na si Ginoong Hesus diha sa ato ang kinabuhi, basin ato lang siya napasagdan, and here comes the woman na dili gali invited, siya pa ang nag-offer of worship, tinuod ng worship kang Ginoong Hesus. Hello? Dili ta Pariseo, amen ba? Ina na pa, dili ta sama sa Pariseo. Natay time pag-worship kang Jesus. Amen ba? Natay time. Bisan unsa na to kabisig, so hatagan na to higayon ang pagsimba kang Ginoong Hesus. Kiss the Son, lest He be angry. Haluki ang anak, kay basin unya siya og masuko. Kaya ikaw kung na-imbitaron and then pasagdan ka dito, ganahan ka, pag-iagian lang ka, wala ka giatiman. Diba siguna, nguna ang atong attitude kang Ginoong Hesus, nga ato siya gi-imbitar sa sulod sa atong kasing-kasing, pero napadaplin na lang siya. Worship is insensitive to outside criticism. Ug dili basta-basta ang gibuhat sa babae. Sa to dili nato gusto nga ma-embarrass. Doon mga question sa unang what is the most embarrassing moment sa inyong life? Sa inyo, ano sa pinaka-embarrassing moment sa inyong life? Ako daghan. Rato minutil ba sa waog, nagkuha siyang stock, pagkabutan mo dito, sayo kayo, magkatugon pagkabutan mo dito, meron kong sapatos sa pikas, meron kong sapatos sa pikas. Muli na ta, kaya akong sapatos sa Paris. Hey! Nakuha na to. Unless, kini nga woman, gibaliwala niya unsa ka, imagine na nga parte na siya or bangkite na siya, matawag na ito nga parte, o naka-arrange na unsa ang mga angay nga buhaton, di ba? Hanay na sa mga dagko, mga kanina na siya nga pagkuhan lang, naka-arrange na program. O kini nga babae, dili lang nga ni gift crush siya, dili lang nga ni sulod siya nga walay pananghid, naputol ang flow sa party. Am I right? Yan naman. So diyan, nagsige siya gilak. Panalitan ha, kamulong kong wallet dili. May magdamuhin ngayon dito sa likod. What do you think? Sa ako pang mamutanaw? Ato naman ito. Di ba? O kini nga babae. Kung kayang hugasan
sa iyahang luha ang abong sa tiil ni Ginoong Hesus. Hindi na siya basta-basta nahila. Hello. Nagdangoy-ngoy na siya. Kilis ako may palihog ko. Putol-putol akong may. That means nga naputol ang flow sa ilahang activities, ang ilahang party, ug ang attention tuwa tanan sa babae nga nagdamoy-moy nga nagkuha nito. Try to imagine. Worship is insensitive to outside criticism. Igsoon, muna na sa itong mga nakaagigil ka na sa first time na ito nakadawat sa presensya sa nakabati sa presensya sa Ginoo. Tinuod mo gina siya, huwag kayo pakialam. Bahala pa nag-imuhang sipon dito mo tulo. Kaagi mo na. Nakakita na, di ba? Wala kayo pakialam, kinsa na nagkuha sa mga sa una, kung may video, di pa mahadlok mo hilak, dito maghilaka sa Ginoo. Ito sila pa yung video. Pero kay Lord, sada kayo, bahala mo, ligid ka diha, musyagit ka. O kini nga babae, so diha nga nagpati, gipagawas niya ang iyang tinuod nga pagsimba kang Jesus. Wala siya pakialam sa unsa ang mga hunging, unsa mga gipangkwanto sa mga tao. Ang iya nga maka-worship kang Ginoong Jesus. Amen ba? That is, so muna nga worship ang ipangita sa Ginoo sa to. Right? The church. Kipata, now when the Pharisees who had invited him saw this, he spoke to himself. O pagkakita sa host, look, kasi yung i-criticize? Ang babae or si Jesus? Kasi yung i-criticize? Si Jesus Christ. Dili ang babae. This man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner. Kali na tao, kung tinuod nga propita, yung sila propita, ako i-imbitar ka, at least na propita sa akong party. Diba? Kasi sa ito, kung sikat sa, kung imbitar mo ito na ito, kay Basin di ay. Kung kini nga tao, mudagan o pagkamayon, bitaro nato ni sa tuon ko, nato ni himong ninong kay kasi makadaog, at least nga pag natuyo sa munisipyo. Hey! Invite niya si Jesus Christ, tungkol kay sa iyang unahuna, propita sa Ginoong Hesus, at least nga kung na siya patag na. Hello? Pero sa nanghitabo, isa na, dili ni propita. Kaya kung propita pa ni, kaya palo siya, kanang babae, makasasara na siya, noon na siya ang trabaho niya. Now, Igson, kaya pala mo sa pinaka-hindrance of worship, criticism. Critical spirit is a great hindrance to worship. Kita nakasugod ug mali sa kabutang, patay na ang flow sa worship. Right? Hello? Una sa una, pagsugod sa Kimbaroy, pagsugod sa Pigtauranan. Dili pa ko naman ito ka Kimbaroy, at least wala Pigtauranan. Pero kasnagol maging sa una, especially kung na ba, especially dili mo touch ka about praise and worship. Ano ba, kadang kabalong-balong ko gitar, pero hiwi mo gamay. Pero gamay, ako ba? Ako hiwi. Pero namaghigayon nga, na ba, mamakuan ka. Pero kinahanglan nga, kabalok ka, mo control. Lord, mauna niya ang pinakadabis nga kuan nga, mag-worship ka nga, dili ka mo kuan dito sa, dili ka ma-distract. Right? Nakuha na to. Because once ma-distract ka sa makakuan mo sugod ka o criticize, malabo na nga makapokus ka kang Jesus Christ. Kaya mo focus naman ang kasaunsa ang mali nga mga nakita. O sa to ay igsoon ano gihapon ni sa atong panibahon. Whatever, muna nino, wala sa mutat sa sa music team. Una ba wala bisan unsa siguro ka professional ka sa music team. Gani ang mga kanang professional nga kuan gina-edit magalit na ilang ilang ginabaligya ng mga music. Na gina mga mali umuna sa ato Igson. Pag-anhin nato sa church, kinahanglan ang atong attitude naka-focus kang Ginoong Hesus. Right? Nga unsa ang gi-prepare nito? English. Sabutan ni bay. Or back una side.
Once nga moabot na sa imong mind, dili na ka maka-focus ngadto kang Ginoong Hesus. Am I right? Kaya sa sunod ang kanta niya, hindi na po ko kabalo ba? Naku na to. Ang atong tuyo din si Ginoong Hesus. Amen. Right? Ang music dapat mao na ang mo kuan sa to, mo prepare sa to ang pagdulog kang Ginoong Hesus. So kung ma-distract ka sa anang nga mga maglisod ka. Bisan sa music zone, muna di ba? Ang atong nahuna manggod. Muna ka lang, kung sige prepare karon. Pero once nga naana kay gamay nga kuan dia sa mensahe. Kadungog naman ko ini mo ni giwali sa radyo, ini kadlawon. Panalitan. O kung kadungog sa mga pangwali sa kadlawon. Ang punto diha, wala na maputol na ang flow. Critical spirit is a great hindrance to worship. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. So he said, Teacher, say it. O diyan lang sa verse 14 nga dimension ang pangalan sa mga Parisir. Si Simon. Yung pangalan na niyong anak ko, Simon. Right? Now, Simon, nalang ko isulti nga gamay sa iyo. Siya, sige magtutulo. Sulti lang. Exam, this day, kana nga adlaw, sa kinabuhi ni Simon, muna ang adlaw nga, pag-prepare pala niya sa, gusto na ko nga party nga, gusto na ko nga adlaw nga, dili makalimtan. Pero I believe, kana nga adlaw, mo to ang adlaw nga, dili niya gustong hinumduman. Right? Yung muna-muna, pag-prepare niya sa party, at least nga, ma-impress ako ang mga tao. Pero that was the day nga naulawan si Simon. Right? Now, timanan na ito, nga si Ginoong Hesus, pag mahatag siya og leksyon, sa ito ang kinabuhi, simple, ragyot kayo. Right? Kanamang, dili siya sama sa mga teacher, teacher. Ang punto na ito, kung maghatag siya og leksyon sa ito ang kinabuhi, simple, ragyot kayo. Yan naman, ang sayang story. There was a certain creditor who had 2 debtors, one owed 500 denarii and the other 50. Siya nga, Simon, naiusap ka ng tipautang ba? Siya nga, sa katao, nangutang sa iya 5,000, ang usa, nangutang sa iya 50. Siya, simple lang, di ba? Isod ba na? Sakto. Sa katao, nangulang 5,000, ang usa, 50 pesos. And then, ang question ni Simon. Ang question ni Ginoong Hesus. So dihang pareha silang wala ikabayad. Which he freely forgive them. Iyang ipasalo sila ang duha. Wow, yun. Yahay ko itong 5,000. Tell me therefore, which of them will love him more? Ano sabi na Simon? So dihang dili sila kabayad ng duha, ihatong gikwit sa utang, ang pangutanan ako Simon, kinsa kay mahigo lalong gugma sa iyaha. Dita cancer na? Now, Simon answered and said, I suppose the one whom he forgive more. And he said to him, you have rightly judged. So, siyempre, Lord, katog yung dakog utang siya, kung ito'y dakog utang kabubuton, o ito'y mas dakog ugma sa iya, kaysa itong 50, masarap na 50. Masarap na kalitro. Ko karon. Now, a very simple story, even children knows the answer. Magyat mo ito kang Simon. Simple lang. Now, then he turned to the woman and said to Simon, kumana delikado kami ni Jesus. Nandito dito tayo istritan. Kuan sa ka ba? Sana ipasulod sa ka. Kanunod mo kang David o kang Nathan? Mahal nga hari. Maliko na ko dito kung ano. Muna naman, kailangan ipasulod sa ka. Kung nilingin siya nga sa babae siya nga, Simon, nakakita ka niya nga babae. Ay, siyempre, Lord. Ilato na siya. I entered your house, you give me no water. Wow. That was the custom. Muna ang custom sa ilang time, na kung doon na kay bisita, dapat, kung na kay servant, ang servant mamuhugas ang tiil. Kung wala ka servant, pwede mo hatag ko, hugasin naman tilya. Bahala, at least naghatag, nag-offer o tubig. Pero sa diyan, abot si Ginoong Hesus, kauban sa mga tinunan,
wala gyud nag-offer og tubig si Simon. Basin walay agas. Basin din. Walay agas. O naputlan sila sa ilahang kawasan. You give me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. May na lang na wala gidugangan ni Jesus. Wala ko ni magihatag og tubig. Wala gali ka nag-offer og trapo sa babae para nga mo itrapo sa kong tiil. Ah. Nakuha ninyo na exam. Una din ako mensahe. You give me no kiss. But this woman had not ceased to kiss my feet since the time I came in. Wala galing ko ni mo gihag, wala galing ko ni mo gihalukan, pag-greet, kaya mo na ilang greetings sa ito, laman, ay, kumusta, sa ilaha, ang greetings nila is, muhalok diya sa piso-piso. Mo ba na? Mo siguro na. Wala ko ni mo gihalukan, pero kani nga babae, wala siya gahunong paghalok sa akong tiil, sukan sa ako ang pag-apot. Wala pa ka ba sa babae, siyempre? Right? Una niya ang kuha na ito, Ikson, because from that time, nga ito ang gibitar sa Ginoong Hesus at ang kinabuhi, how many times have we kissed the Son? The church. Sukad sa mga adlaw nga ato ang giimbitar sa Ginoong Hesus diya sa atong kasing-kasing, pila na ba kahigayon nga nihalok ta sa anak because ang gingon sa Psalms, kiss the Son lest he be angry and you perish in the way. Nakuha natin Son. Now, again, a kiss is supposed to be on the cheek. Gani, rare ang gibuhat sa mga babae, kaya ang halok sa pag-greet is diha lang gali unta sa pisngi, sa aping. Pero kini nga babae, dili ang aping ni Ginoong Hesus ang iyang ginahalokan, kundi dili ang tiil. Right? Again, ikaduha, ang gingon na Ginoong Hesus siya, gikan sa kong pag-abot, wala siya hunong. Ingon siya kang Simon, bisag usa lang ang takalok, igo na to ba? Para lang sa lubong pag-greet. But this woman, kini nga babae, wala siya gahunong sa paghalok sa akong tiil, gikan sa akong pag-abot. Now, that is worship exam. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Wala gali ka ni hatag og lana nga para nga idihog sa kong ulo. Pero kini nga babae, iyang gidihugan akong tiil sa usa ka mahalon nga lana. Matod pa ni Ginoong Hesus, Simon, bahala na laglana sa lubi. Ang imong gi-offer, dawaton pagipunta to nako. Pero wala jud ba? O kini nga babae, mahalon. O di man again, nakabantay mo sa kwan, akong gi-highlight. Ang anointing, ang dihog dapat sa ulo. Pero kini nga babae, ang iyang ginadihugan ang tiil ni Ginoong Hesus. Right? Una niya ang humility nga gustong ipaabot ng Ginoong Hesus diya sa atawang kinabuhi. So, kanang diha sa worship, we are willing to go beyond sa unsa ang natural, unsa ang normal. Ang halok dapat sa aping, pero kini babae dito sa tiil ni Ginoong Hesus, so dili na ko kaya nga mutindog. Diha kang dito ako naghapa. Ipakita sa babae ang true worship sa pagpaubos niya. Isa nga ang dihog sa lana dapat sa ulo. Isa nga no, dili na kaya nga matindog dito kang Ginoong Hesus. Isa nga diri sa tiil okay na sa kuha. This is worshiping Son. Kiss the Son lest he be angry and you perish in the way. We have to learn. Kinahanglan tang makakat-on, makakat-on sa pamaagi sa atong pagsimba diha kang Ginoong Hesus. Kaya basin mo niya, maapil ta sa iyang nakasuko. Now, gamay lang. There are 3 times nga si Ginoong Hesus sa kadawat o mahalon nga lana. Tulo kay gayon sa iyang life, entire nga life. Una sa iyang paghibugso, di ba atong mga magi nagdala og mira. That is usa ka mahalon nga
pahumot. Ikaduha, niya na nga okasyon katong nga babae nga nag-offer sa iya og alabaster box of oil, box ba to? Ano ikatulo sa iyang kamatayon. So diha nga usa ka dato nga tao ang nagdala sa gidalaan siya og usa ka pound nga mahalon nga perfume. O igsoon na mo detach ko gamay about sa part because alam ko gamay nga gi-insert about sa ato ang paghatag diya sa Ginoo. Because muna no, itong sa iyang pagkahimugso, mahalon man ito puro ug ganang okasyon, gamay ra man gitong dala sa babae. Pero ang punto igsoon nga ni about sa ato ang paghatag sa Ginoo. Dunay usa ka quote sa American Proverbs, mga matod pa niya, do your giving when you're living, then you're knowing where it's going. Buhata ang imong paghatag sa buhi pa ka, then masayod ka kung aha ka mag-adto. Ano pa itong Bisaya? Nga naman igsoon, nalimot ko sa author, quote din nalimot ko siya ng author. If you leave $10 million to Jesus Christ or to His kingdom when you die, He won't give you 10 cents for it at the judgment, said Merkan Andrew Murray, masiring statement. Kung mo magbilin ka sa imong katigayunan o napulo ka milyon dollars para sa puluhaton sa Ginoo. Hello. Siya na dili kanya hatagag usa ka sentabo dito sa adlaw sa paghukom. Dili kanya gantihan og usa ka sentabo at 10 cents day. Napulo ka sentabo sa adlaw unya sa paghukom. Kabalo mo gano? Okay. Sa ato ang kinabuhi karon kung muhatag ta sa Ginoo, matod pa ito sa buhata ang paghatag samtang sa buhi pa. Nga naman, because ang Bible nag-ingon siya, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a blank giver. Balo mo kung siya akong tabunan? Saan ang word? Kitcher pa, very good. Busa, himuang nga matag-usa, maghatag sumala sa katuyuan sa iyang kasing-kasing, dili nagbagulbol or sa necessity. Kanang panginahanglan, kaya ang Diyos nahigugma sa malipayon nga gahatag. Now, nga naman nga ang gingon dito sa statement ni Andrew Murray nga mahatag kag $10 million sa Ginoo kung patay na ka. Wala kay reward mo dawat. Kay dili man ka. Kita ba mo patay nga cheerful paghapon sa paghatag? Muna nga dunay church sa Africa nga ang pinakabibo sa ilahang simba is ang offering. Kay ang mga tao nga mag-adto sa offering box is gasayaw-sayaw sila nga ilahan ang ginasayaw-sayaw ang ilahang offer nga mag-adto sa offering box. Kaya nasayaw sila nga ang Ginoo nahigugma sa usa ka sa cheerful. Malipayon nga maghatag. So igsoon ayaw gyud pagduol sa offering box nga nabugtok ka. Wa gyud mahimot tangad mo nagkamera sunod. God loves a cheerful giver. Patay na ka mahatag, pahiyong pa ka dito pag wala na kay reward na madawat igsoon. Kaya ang ganti sa Ginoo ngadto lang sa naghatag nga malipayon. Kung bugat sa imuhang ang muhatag, ayaw na naghatag. Kaya unsay opposite sa love? God loves a cheerful giver. God blanks a dili cheerful giver. Bahala na mong butang anak. So inyong ipuli. Ako na to. O kini nga babae, dili man siguro ingon nga dili siya cheerful babae, pero sa iyang paghatag, sa iyang oil, sa iyang pahumot nito kang Hesus, dili na siya cheerful kung gabi ang iyang sana siya.
pag-express sa iyang gugma kang Ginoong Hesus. The fragrance that she poured out on him came back on her. Kung sa kabutan na ito, mabantayan Ibson. Ang punto na ito, kasabihan nga gibuko sa mga babae, iyaha nga pahumot nga ito kang Ginoong Hesus, o gitrapuhan sa iyaha nga buhok, nagpahumot sa pahumot nga iyahang gibutang kang Ginoong Hesus, nagbalik lagi hapon sa iyaha. Nga tingali hugom siguro ang iyang nga buhok, pero ang kahumot sa iyang nga pahumot, o naadiha ang punto sa worship Ibson. So diha nga kita magasimba kang Ginoong Hesus, dili lang ikaw ang dili lang siya ang nadawat sa imong nga pahumot, ikaw man mabalikan sa pahumot nga imuha nga gi-offer ngadto sa Ginoo. Amen ba? Una worship. Right? Now, that God wants in our life is that we worship Him in spirit and in truth. Mao na ang giningon dito sa John 4:24. Nga ang Amahan nagapangita sa mga tao nga tinuod nga naga-worship kang Ginoong Hesus. Dili lang paigo nga imbitaron nato si Ginoong Hesus igsoon. Dili paigo nga naa si Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing pero wala nimo ginaatiman, wala nimo ginasimba. No. Dapat imo siya gina-worship. Ginahatagan sa imong pagsimba diha sa this woman was not there for the food. Right? Wala to sa ito ang panahon karon dunay mga gift crackers sa mga party napay dala nga silupin o Tupperware o muto sa languban. Di ba? Pero kini nga babae, wala siya dala nga silupin aron nga nasa madala pa uli. Nga siya dala para kang Ginoong Hesus. Ni gift crackers man tinuod siya, pero dili para sa pagkaon. Right? Hey. And this woman was not there for the host. Wala siya pakialam sa kinsa ang host. Gani wala record nga muna na nagkastorya siya nga to kang Simon. Ang punto igsoon. Ang punto mo na. Mas atong pag-anhin sa simbahan, dapat si Ginoong Hesus ang ato ang tuyo. Am I right? Not just the music, not just the message, dili lang siguro sa muna nang magkakita ay ta, kundi nga Lord mo simba ko kay mao ning higayon nga akong mahatag sa imuha ang ako ang pagyukbok man sa imuha. Amen ba? Dapat mun anak ang atong attitude. Sama nini nga babae nga wala siya pagkaalam nga muna matupa sa atong kaubanan gahapon nga sa mag-process ka og mga papelya sa mga opisina sa gobyerno, maglinya pa ka. Pero sa simbahan nga para sa Ginoo, wala linya. What? Hey, this woman was not there for the pastors. Dili ang pastor, dili ang unsa man ang atong tuyo dinhi sa pag-anhin nato sa balay ng puanan. Si Ginoong Hesus. Amen ba? Nasabtan nato igsoon. Oh, again, the woman was not there to ask. Usa ka butang atong masabtan about worship o sa prayer. Kini nga babae, dili sama sa bang mga tao diha sa Bible, nga doon na sila gipangayo kang Ginoong Hesus, doon na ang maambuta, Lord, ayuha ko ang katong mga sanlahon, ang mga bakol. This woman, hello, kini nga babae ni adto kang Ginoong Hesus with one sole reason to worship. Wala siya nag-adto kang Ginoong Hesus ang mangayo sa kita moduol ta kang Ginoong Hesus mutawag ta kang Ginoong Hesus moduol ta sa iya kay Lord panalangin ko panalangin si Juan panalangin ni Lord kinahanglan ko sa imong protection Lord kinahanglan ko sa imong benediction kinahanglan ko. This woman kini nga babae walay usa ka butang nga iyang gipangayo kang Ginoong Hesus. Right? Una diha ang kalainan sa prayer. In prayer we ask. Diha sa pag-ampo igsoon karon ako, lahi ang prayer, lahi ang worship. Ang una-una na to, kung nakaampo na ta, nakasimba na ta, no. Kung nag-ampo ka, nagapangayo ka kang Ginoong Hesus. Ang atong una-una pagkagabi, kung nakahuman na ta o pangayo kang Ginoong Hesus sa atong tanan ng mga una-una nga pangayoon, Lord, matong balin sa Lord, Lord, kung anak ka. Amen. Tulog na ta. Dahil sa itong unahuna, naka-worship na ta. No, that is prayer. Lahi ang prayer, lahi ang worship. Masabtan na to ang worship sa attitude nini nga babae.
wala siya gamay nga gipangayo ngadto kang Ginoong Hesus. Naa siya aron muhatag kang Ginoong Hesus. And that is worship. To offer paghalad sa atong pagdaig, sa atong pagyukbo, sa atong pagsimba ngadto kang Ginoong Hesus. Kinahanglan na masabtan nato nga lahi ang prayer, lahi ang worship igsoon. Ayaw nag-mix up. Nakuha ko ninyo? This woman was there to give. And that is worship. So worship, kita ang maghatag sa Ginoo. Right? So worship, Lord, kini nga mga kanta karon, makasabay man ko, maglisod magsabay para na sa imuha. Right? Kita ang naghatag sa worship, igsoon kita ang naghatag sa Ginoo sama na yung babae. Nakuha na to. That is worship. Kita ang maghatag. Sa dili pa ta mo biya nini nga balanan. Muhatag ta sa Ginoo. Dili muhatag sa kalipay. Ngayon po ko si pastor. No. Dili ko piring nga atong ihatag igsoon. Nakuha ko ninyo. Ihatag nato sa Ginoo ang atong mga pagyugbo, ang atong mga pagsimba. Kiss the Son lest he be angry. Shall we all stand? Manindog na.